Sa likod ng isang perpektong imahe, may mga sekreto na mas mapanganib kaysa sa iniisip natin. At minsan, ang taong pinakapinagkakatiwalaan mo, siya rin ang may pinakamadilim na lihim. Ito ang kwento ng isang lalaking handang isakripisyo ang lahat para lamang sa ambisyon. Noong 11 ng Setyembre 2003, ang liwanag ng full moon para sa Mid-Autumn Festival ay nagbibigay ng masayang tanawin sa buong lugar. Ang mga pamilya nagtitipon sa hapag, nagkwakwentuhan at nagbabahagi ng saya, ngunit sa labas ng emergency room ng isang ospital sa Suzhou, Jiangsu Province, China, isang lalaking nagngangalang Chiu Xiaocheng ang nakaupo sa waiting area at malinaw na baka sa kanyang muka ang matinding pighati. Sa loob ng emergency room ay ang kanyang minahal na asawa, si Gu Shu. Nang mabalitaan ni Gu Zirong, ama ni Gu Su, na kritikal ang kalagayan ng kanyang anak, agad siyang nagmadaling pumunta sa ospital. Wala siyang oras para maglugmok sa lungkot. Sa halip, mabilis niyang kinontak ang isang matagal na kaibigan na direktor ng ospital sa Suzhou upang tumulong sa emergency treatment. Gayunpaman, kahit 2 oras na nagsikap ang mga doktor, hindi na nila nailigtas si Gu Shu. Si Gu Zirong, bago nagretiro, ay isa sa mga nangungunang medical expert sa rehiyon. Habang ginugol niya ang kanyang buhay sa pagsagip ng napakaraming pasyente, ngayon na may wala siyang nagawa para iligtas ang sarili niyang anak. Sa sandaling iyon, hindi masukat ang sakit na nararamdaman ng isang ama. Samantala, si Chiu Xiaofeng, ang asawa, ay halos hindi na makayanan ang kanyang dalamhati. Bumagsak siya sa tabi ng katawan ng kanyang asawa, magulgol at sinubukan pa niyang ibangga ang kanyang ulo sa pader na para bang nais niyang tapusin ang kanyang buhay. Ganoon kalalim ang pagmamahala nila at ramdam iyon ng lahat ng nakasaksi. Hindi pa rito natapos ang kanyang pagdadalamhati. Lumuhod siya sa harap ng kanyang mga biyanan habang umiiyak at sinabi niya na ipinagkatiwala nila sa kanya si Gu Shu, ngunit hindi niya ito napangalagaan kaya humihingi siya ng paumanhin. Idinagdag pa niya na mula ngayon ay ituturing na niya ang sarili bilang kanilang anak, duguman o hindi. Sa harap ng ganitong lungkot ng kanilang manugang, nakaramdam din ng matinding kirot si Ginoong Gu. Ngunit bilang isang veteranong doktor at bihasa sa cardiology, hindi mawala sa isip ni Ginoong Gu ang pagdududang may kakaiba sa pagkamatay ng kanyang anak. Lumaki si Gu Shu na malusog at tanging nitong huling 2 taon lamang siya nakaranas ng pagkahilo, pananakit ng dibdib at unti-unting sintomas na may kinalaman sa cardiovascular disease. At kahit paulit-ulit siya na nagpapa-check up, hindi mahanap ang sanhi ng kanyang kondisyon. Pagdating ni Mr. Gu sa ospital, napansin niyang malaki ang dilat ng mga mata ng kanyang anak, mapusyaw at nangingitim ang buong katawan mula ulo hanggang paa, namamaga ang tiyan at may likidong lumalabas sa gilid ng kanyang bibig. Nalaman din niyang ang nakasaad na sanhi ng kamatayan ay respiratory failure, kasunod ang paghinto ng puso. Para kay Mr. Gu, hindi itutugma sa karaniwang pagpanaw dahil sa sakit sa puso. Bagkus, mas kahawig ito ng mga sintomas ng pagkalason. Dahil dito, tahimik niyang inipon at itinabi ang mga likido mula sa katawan ng kanyang anak upang mapasuri pa. Bandang 3 ng madaling araw noong 12 ng Setyembre, dala ng matinding pagdududa, lihim na tinawag ni Mr. Gu si Chiu Xiaocheng na noon ay nakabantay sa tabi ng bangkay ng asawa para makausap sa labas. Sinabi niya na pareho naman silang mga doktor at mula nang kumain sila hanggang sa madala si Gu Shu sa hospital, silang 2 lamang ang magkasama sa bahay. Sinabi rin niya na kailangan itong sabihin sa kanya kung paano talaga namatay si Gu Shu. Sa harap ng tanong ng kanyang biyanan, labis na nataranta si Chiu Xiaocheng. Itinaas niya ang kanyang kamay at nanumpa na wala siyang ginawang masama kay Gu Shu. Nakita ni Mr. Gu ang kanyang mariing paninindigan kaya hindi niya napinilit ang pag-uusap. Gayunpaman, upang matiyak ang tunay na sanhi ng kamatayan ng kanyang anak, siya mismo ang nagmungkahi na magsagawa ng autopsy. Sumang-ayon ang karamihan sa mga naroon pero nang marinig ito ni Chiu Xiaocheng, bigla siyang bumagsak sa sahig at sa kanyang mga mata, malinaw ang hindi maipaliwanag na takot. Noong hapon ng 13 ng Setyembre taong 2003, habang nag-aanda ang mga forensic doctor para simulan ang autopsy, biglang sumugod si Chiu Xiaocheng sa loob.
Lumuhod siya sa harap ng mga doktor at desperadong pinigilan ang pagsusuri sa katawan ng kanyang asawa, kaya't kinailangan pang humawak ng 7 o 8 lalaki upang maitulak siya palayo, ngunit kahit ganoon, halos hindi pa rin siya matinag. Sa gitna ng kaguluhan, itinuro pa niya ang kanyang biyenang lalaki at sinabi na patay na ito at tinanong kung paano nito nagagawang buksan ang katawan ng sarili niyang anak. Sinubukan siyang kausapin ng ilang kamag-anak na sinabing makabubuti pa nga sa kanya ang autopsy dahil maaaring kailanganin ito para luminaw ang lahat. Ngunit sa halip na kumalma, lalo lang itong nagpapagalit kay Chu Xiaocheng. Dahil dito, naantala ang autopsy hanggang 6 p.m. bago ito sa wakas na isagawa. Kinabukasan, 14 ng Setyembre taong 2003, mabilis na lumabas ang resulta. Nakita sa report na may ketamine sa katawan ni Gu Shu, isang short-acting anesthetic na walang kulay, walang amoy at madaling matunaw sa tubig. Karaniwang ginagamit ito sa maliliit na operasyon o diagnostic procedures, ngunit kapag nalunok at umabot sa tiyak na dami, maaari nitong pabigatin ang trabaho ng puso, huminto ang paghinga at mauwi sa heart failure at kamatayan. Maigpit na kontrolado ang gamot na ito at hindi basta nabibili sa mga ordinaryong butika. Tanging mga medical professional lamang ang may access dito. Pagkatanggap ng resulta, agad na nagulat si Mr. Gu sa pulisya. Dahil sa bigat ng impormasyon, mabilis na naunawaan ng mga investigador na hindi pangkaraniwang kaso ang kanilang hinaharap kaya't agad silang nagsimula ng masusing pag-iimbestiga. Sa kanilang pagbusisi, nalaman ng pulisya na si Gu Shu ay may masayahing personalidad, maayos ang pakikitungo sa mga katrabaho at wala siyang ipinapakitang pagbabago sa emosyon sa mga araw bago ang insidente. Isiniwalat ng isang kaopisina na 2 araw bago ang Mid-Autumn Festival. Iniling pa ni Gu Shu kay Chu Xiaocheng na ihatid ang gamot para sa ibang kasama sa trabaho at makikita raw na maganda ang samahan ng mag-asawa. Nabanggit din ni Gu Shu na ngayong taon, hindi sila magbibigay ng mooncake sa mga magulang ni Chu, kundi magpapadala na lamang sila ng perang regalo. Dahil dito, malinaw sa pulisya na wala siyang indikasyon ng pagpapatiwakal kaya mabilis nilang tinanggal ang posibilidad na suicide. Sinuri ng mga investigador ang medication records ng ospital at kinausap ang pangunahing doktor ni Gu Shu. Kumpirmado nilang hindi nabigyan ng ketamine si Gu Shu noong araw na siya ay namatay kaya natanggal din ang posibilidad ng medical overdose. Dahil dito, iisang direksyon lamang ang natira. May pumatay kay Gu Shu at ang pinakamalalang suspect ay ang taong may access sa ketamine at may pagkakataong ibigay ito sa pang-araw-araw na buhay ng biktima, ang asawa niyang si Chu Xiaocheng. Dahil sa kakaiba niyang pag-uugali noong araw ng autopsy, lalo pang pinagtibay ang hinala. Hindi nagtagal, natagpuan ng pulisya ang kanyang pirma sa hospital log na ginagamit para kumuha ng anesthetic, pati ang itinapong packaging ng gamot matapos niya itong ibigay sa kanyang asawa. Matapos makumpleto ang ebidensya, noong gabi ng ika-23 ng Setyembre taong 2003, inaresto ng Huizhou District Police si Chu Xiaocheng. Nang datnan siya ng mga pulis, kampante siyang nasa bahay ng kanyang kalaguyo dahil ang akala niya ay nag-cremate na ang katawan ng kanyang asawa. Pagkaraan ng 12 oras ng pananahimik at sa harap ng matibay na ebidensya, umamin si Chu Xiaocheng na siya ang naglagay ng lason na naging dahilan ng pagkamatay ni Gu Shu. Sa pagharap sa katotohanan, bumulusok sa matinding pigati si Mr. Gu Sirong kaya paulit-ulit niyang sinisi ang sarili at sinabi na kasalanan niya ang lahat at na kung hindi dahil sa kanya ay hindi mamamatay ang kanyang anak. Ngunit nananatili ang pinakamalaking tanong, bakit niya ito ginawa? Si Chu Xiaocheng ay pinanganak noong 1969 sa Pingjiang District, Suzhou. Lumaki siya sa matinding hirap kaya maaga niyang natutunan ang pagiging palaban at pursigido. Dahil dito, nagpakadalubhasa siya sa pag-aaral at sa anumang gawain na kanyang hinawakan. Noong 1987, nakapasok siya sa Suzhou Medical University dahil sa mataas na marka, ngunit hindi ito sinuportahan ng kanyang pamilya na naniniwalang masyadong mahirap ang landas na pinili niya at dapat siyang pumili ng ibang direksyon. Sa kabila nito, nanindigan si Chu sa kanyang pangarap at lalo pang tumibay ang loob niyang patunayan na kaya niyang magtagumpay. Habang nasa universidad,
Hindi lamang siya masipag sa pag-aaral kundi aktibo rin siya sa iba't ibang gawain sa eskwela. Dahilan upang mataas ang tingin sa kanya ng mga guro at kaklase. Pagsapit ng 1992, matapos siyang makapagtapos ng may karangalan, naitalaga siya bilang intern sa Pinjang District People's Hospital, isang napakakompetensyang posisyon noong panahong iyon dahil kapag nagpursige siya, madaling makakamit ang pagiging ganap na doktor. Ngunit hindi ito sapat para kay Chu Xiaochang. Ayaw niyang abusuhin ang kanyang lakas at oras upang umangat lamang unti-unti sa posisyon, kaya nagpasya siyang ipagpatuloy ang mas mataas na pag-aaral. Nag-apply siya sa graduate program sa dati niyang paaralan at sa loob lamang ng mahigit isang taon, muli niyang napatunayang may angking talino. Nakapasa siya sa entrance exam ng graduate school. Ang tagumpay na iyon ang naging daan para makilala ni Chu Xiaochang ang pinakamalaking impluwensya sa kanyang buhay, ang kanyang graduate advisor na si Professor Gu Xirong. Noong panahong iyon, si Professor Gu ang namumuno sa Thoracic Surgery Department ng Second Affiliated Hospital sa Suzhou Medical University. Isang kilalang eksperto sa medisina sa buong rehiyon at dating standing committee member sa Suzhou People's Congress. Kaya naman, ang matanggap bilang estudyante nito ay isang napakalaking oportunidad para kay Chu Xiaochang. Nagpatuloy si Chu sa kanyang kahangahangang performance tulad noong undergraduate pa siya. Naging opisyal siya ng Student Council, miyembro rin siya ng Communist Party of China at dahil dito, lalo siyang minahal at nirespeto ni Professor Gu. Alam ni Chu na ang pagkakaroon ng tiwala at pagkilala ng kanyang propesor ay maaaring tuluyang magbago ng direksyon ng kanyang buhay. Kaya madalas siyang tumutulong sa maliliit na bagay tulad ng pagbili ng mga pang-grocery o pagpapalit ng mga gas cylinder para mas mapalapit pa sa kanya. Hindi niya inaasahan na darating ang araw na mismong ang kanyang propesor ang magnanais na i-match siya sa sariling anak. Sa paningin ng mga tao, si Professor Gu ay may matagumpay na karera at masayang pamilya. Ngunit gaya ng sabi ng marami, bawat pamilya ay may sariling pasanin at sa kaso ni Professor Gu, may isang bagay na palagi niyang iniisip at ikinakabahala. May dalawa siyang anak na babae, sina Gushu at Gujing, ngunit hindi interesado ang mga ito na sundin ang yapak niya sa medisina. Madalas pa silang magbiro na ang mag-aral ng medisina ay parang isang sumpa. Wala siyang magawa kundi ngumiti, ngunit sa loob niya, mabigat ang pakiramdam na maaring wala siyang maipapamanang medicinal na legacy sa hinaharap. Mas mabigat pa rito ang isa pang problema, ang pag-aasawa ng panganay niyang si Gushu. Pagkatapos magtapos, naging accountant si Gushu sa isang construction inspection station. Mahiyain siya, hindi mahilig sa makeup o sa mga usong damit kaya't kahit halos 26 na taong gulang na, wala pa rin siyang nagkikilalang partner at hindi man lang interesado sa pag-aasawa. Sa paglipas ng panahon, lalong nag-aalala si Mr. Gu para sa kanyang anak kaya nang dumating sa buhay nila si Chu Xiaochang, unti-unting nagkaroon ng pag-asa ang ama. Isang bihirang pagkakataon ang makakita ng tulad niya. Matalino, bukas ang komunikasyon, masigasig sa medisina at mahusay ang academic record. Kung siya ang magiging manugang, magkakaroon si Gushu ng mabuting asawa at magkakaroon naman si Mr. Gu ng maipapasang karera at prinsipyo. Para sa kanya, ito ang perpektong solusyon. Nagtanong muna si Mr. Gu tungkol sa personal na buhay ni Chu at kung mayroon na itong kasintahan. Aalisin niya sana ang ideya ngunit matapos mag-alinlangan. Umamin si Chu Xiaochang na wala siyang girlfriend kaya itinuloy ng propesor ang plano niyang ipakilala si Gushu sa kanyang promising student. Laking gulat niya nang mabilis na nagkapalagayang loob ang dalawa. Hindi nagtagal, nagsimula silang mag-date at noong 1997, sa harap ng pamilya at mga kaibigan, naglakad si Chu Xiaochang at Gushu papunta sa altar. Nangako pa si Chu sa kanyang biyenang lalaki na aalagaan niya ang anak nito ng buong puso at habang pinagmamasdan ang masayang mag-asawa na siya mismo ang naglapit, nakaramdam si Mr. Gu ng malalim na saya. Pagkaraan ng graduate studies ni Chu Xiaochang,
Ginamit ng biyanan ang kanyang koneksyon upang mailipat siya sa Suzhou Children's Hospital na mas maganda ang benepisyo at mas mabilis ang pagkakataon para umangat sa posisyon kaysa sa district hospital na dati niyang pinagtatrabahuhan. Kahit paano, tama ang pagpili dahil tunay na may galing si Chu sa larangan. Sa katunayan, noong 8 ng Oktubre taong 2003, naglabas ang Suzhou Evening News ng ulat tungkol sa matagumpay na laparoscopic surgery sa isang sanggol na may congenital biliary atresia, ang kauna-unahang ganitong operasyon sa buong China. Ang batang pasyente ay 2 buwan pa lamang at ang lead surgeon na nagpaganap ng komplikadong operasyon ay si Chu Xiaochang, patunay ng kanyang advanced medical skills. Pagkalipas ng 4 na taon mula nang ikasal sila, ipinanganak ni Gushu ang kanilang baby girl. Sa paningin ng marami, mukha talagang maswerte si Chu Xiaochang. Napangasawa niya ang anak ng propesor, maayos at masaya ang kanilang pamilya at maaliwalas ang hinaharap ng kanyang karera. Ngunit para sa mga magulang ni Chu Xiaochang, hindi ganoon kaganda ang nakikita nila. Naniniwala sila na pagkakamali ang pag-aasawa ng kanilang anak kay Gushu. Noong taglagas ng 1997, habang ang ama ni Chu ay nagtatrabaho sa engineering station sa Haitian Xinjiang, nakatanggap siya ng liham mula sa kanyang anak. Nakasaad doon ang paanyaya para dumalo sila sa kasal ni Chu Xiaochang at Gushu, isang bagay na lubos niyang ikinagulat dahil ang girlfriend ng anak niya ay hindi si Gushu. Lumabas na bago pa makilala ni Chu si Gushu, matagal na siyang may relasyon sa isang guro sa elementarya. Malalim ang pagmamahala nila at napag-uusapan na nila ang kasal, pero dahil nais ni Chu na makuha ang pabor ng kanyang propesor at mabilis na umangat sa karera, pinili niyang tapusin ang maraming taong relasyon na iyon. Sa unang pagkikita ng mga magulang ni Chu kay Gushu, napansin nilang malaki ang diferensya kumpara sa dating girlfriend ng kanilang anak. Dahil ang una ay matangkad at maganda, habang si Gushu ay payak at maliit. Sa labas ng tahanan, maganda ang reputasyon ni Chu Xiaochang. Sa Suzhou Children's Hospital, malaki ang paghanga sa kanya ng mga magulang ng pasyente dahil sa kanyang husay at magalang na pag-uugali. Kapag may nararamdaman ang mga katrabaho ni Gushu, madalas nilang hingi ng tulong ni Chu at siya naman ay kusapang nagdadala ng gamot. Kaya sa mata ng marami, napakabuti niyang tao. Isa sa mga kasamahan ni Gushu, si Ding na 8 taon nang nakatrabaho niya, ay naniniwala na bagay ang mag-asawa. Mabunga ang karera ni Chu at palaging tumutulong sa iba, habang si Gushu naman ay na-promote bilang department head noong Hulyo. Dagdag pa rito, kilala si Chu sa pagiging mahinahon, magalang at walang gulo. 2 araw bago ang Mid-Autumn Festival, nagdala si Chu ng gamot para sa isang katrabaho ni Gushu. Sakto naman na may isa pang kasamahan na kagagaling lang sa business trip at may pasalubong, kaya nagsama-sama silang lahat. Sa gitna ng masayang usapan, pabirong sinabi ni Gushu sa kanyang asawa na pakainin siya. Ngumiti naman si Chu at sumagot na dati itong nagpapakain at para talaga itong bata. Natuwa ang mga kasama nila dahil mukha silang sweet na mag-asawa. May nagsabi pa na kung magkakaroon ng ideal couples contest sa kanilang kumpanya, sila ang iboboto ng lahat. Pero lahat ng iyon ay peking imahe na ipinapakita lamang ni Chu Xiaochang sa ibang tao. Sa totoong buhay, wala ang pagmamahalang nakikita ng publiko. Sa katunayan, masasabi na mag-asawa lang sila sa papel at walang tunay na emosyonal na ugnayan. Mula simula, hindi minahal ni Chu si Gushu, kundi pinakasalan niya ito para lamang sa mga benepisyo at koneksyong dala ng pamilya nito. Alam niyang ang mabilis na pagtaas ng kanyang karera ay dahil sa suporta ng kanyang biyanan. Pagkatapos ng kasal noong 1997, nadismaya palalo ang mga magulang ni Chu dahil na-demolish ang kanilang bahay. Dahil wala silang matutuluyan, umasa silang pansamantalang makitira sa kanilang anak habang inaantay ang bagong bahay. Sa huli, napunta sila sa basement ng bahay ng mag-asawa at doon tumira ng 10 buwan. Naniniwala ang ina ni Chu na hindi kasalanan ng anak niya ang sitwasyon,
kundi dahil ayaw daw pumayag ni Gushu. Idinagdag pa niya na ang bahay ay mula sa allocation ng pinagtatrabahuhan ni Gushu. Gayunpaman, inamin ng mga magulang ni Chu na nang ipanganak ang kanilang apo, naging mas mabait sa kanila ang kanilang manugang. Sigurado ang ina ni Chu na dahil ito sa pag-aalaga nila sa sanggol, ngunit sa pananaw naman ng mga kasama ni Gushu, mas mabuti pa siyang magtrato sa kanyang mga biyanan kaysa sa sarili niyang mga magulang. Araw-araw matapos ang trabaho, bumabiyahe pa siya ng malayo para lang makakain ng hapunan kasama sila. Palagian din siyang nagbibigay ng tulong at para sa Mid-Autumn Festival, naghanda pa siya ng pulang sobre na may 600 yuan, mga 3,900 pesos hanggang 4,000 pesos para sa kanila. Ngunit paliwanag ng ama ni Chu, ang pera raw na iyon ay pambayad lamang sa pagkain dahil nagsusumikap silang maghanda ng mga ulam na gusto ni Gushu samantalang sila mismo ay madalas na magtiis sa simpleng pagkain at minsan ay tira-tira pa. Sa kabilang banda, matagal nang nararamdaman ng pamilya ni Chu Xiaochang na minamaliit sila ng pamilya ni Gushu dahil sa manggagawa lamang sila. Naalala pa ng kanyang ama ang isang insidente na 1 linggo matapos ang kasal ni Chu, ikinasal naman ang kapatid niya. Pumili sila ng mas magarang hotel para sa okasyon at nang marinig ito ng pamilya ni Gu, nagsisigaw daw ang mga ito at tumangging dumalo. Dahil dito, lalong lumalim ang pakiramdam ni Chu na sa loob ng kasal nila, siya ang laging nagbibigay at umaayon sa kagustuhan ng pamilya ni Gu. Sa simula, baka kaya pa niya itong tanggapin pero habang tumatagal, unti-unti itong nauwi sa galit at sama ng loob. Dahil na rin sa likas niyang pagiging kompetitibo, naramdaman niyang hindi niya nakuha ang paggalang na sa tingin niya ay nararapat sa kanya. Unti-unti, lumayo ang loob nila sa isa't isa at naging mas strained ang relasyon. Sa harap ng ibang tao, mukhang sweet at malapit sila, ngunit ang totoo, nagpapakita lamang sila ng magandang imahe. Kinukwento rin ito ng mga taong malapit sa kanila. Ayon sa isang malapit na kaibigan, maghiwalay sila sa araw para pumasok sa trabaho at sa gabi ay pupunta sa bahay ng pamilya ni Chu para kumain at alagaan ang kanilang anak. Pagdating sa bahay, manonood si Gushu ng TV at magte-text habang si Chu naman ay mag-i-internet o maghahanda para sa kanyang doctoral studies. Halos wala silang pinag-uusapan kaya ang araw-araw nilang buhay ay tumatakbo lang ng malamig at walang sigla. May isa pang kaibigan si Gushu na naniniwalang pareho silang mababaw sa paghawak ng problema. Kapag may hindi pagkakaintindihan, hindi sila nag-uusap at parehong naghihintay kung sino ang unang magsasalita tungkol sa posibleng hiwalayan. Binulong pa ni Gushu sa kaibigan na kung sakaling si Chu mismo ang magmungkahi ng divorce, papayag siya, ngunit dagdag ng kaibigan. Madalas makaramdam si Gushu ng pagiging kulang dahil hindi siya kasing taas ng edukasyon ng kanyang asawa. Master's degree holder si Chu kaya nagiging mas maparaya siya sa kanyang asawa. Sa katunayan, napakakonsidera ni Gushu. Nang magsimulang maglagas ang buhok ni Chu, naghanap siya ng mga remedyong nababasa online, bumili siya ng espesyal na gamot at nagpahanap pa sa iba ng mga produkto mula sa kaibigan, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi man lang ito nakaantig kay Chu. Sa likod ng pagiging mabuting asawa sa harap ng publiko, matagal nang niloloko ni Chu Xiaochang ang kanyang asawa. Hindi lang 1 o 2 babae ang sangkot kundi marami. Kilala siyang magaling na binata at natural na maraming batang magagandang nurse ang nahuhumaling sa kanya. Noong taong 2000, naakit siya sa isang nurse na nagngangalang Jiang at mabilis na nauwi ito sa isang affair. Pagkatapos maranasan ang thrill ng pagtataksil, nagpatuloy siya sa pakikipagrelasyon sa iba pang nurses at interns. Hindi lang sila bata at kaakit-akit, kundi ibinibigay ni nila kay Chu ang paggalang at paghanga na matagal niya nang hinahanap. Hindi naman lubos na bulag si Gushu sa mga ginagawa ng kanyang asawa. May pagkakataong dinala pa ni Chu ang isa sa kanyang kabit sa bahay at nahuli sila ni Gushu, ngunit paliwanag ni Chu na pasyente o pharma representative daw iyon na dumadalaw para mag-usap tungkol sa gamot. Kapag nagdetect si Chu sa kanyang mga karelasyon, napakasekreto niya kaya kahit may kutob si Gushu, hindi niya ito inamin maliban sa kanyang kapatid. Hindi niya ito sinabi sa mga magulang niya marahil dahil sa hiya. Sa lahat ng karelasyong tinatahi ni Chu,
Dalawa ang pinakamalapit sa kanya. Isang doktor na si Jiang Fan mula sa District Hospital at isang nurse mula sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Pinakamahalaga sa kanya si Jiang Fan, ngunit palagi siyang pinipilit nito na magipaghiwalay kay Gushu. Gayunpaman, alam ni Chu na hindi ito maaari hindi dahil mahal pa niya ang asawa, kundi dahil alam niyang hindi siya palalampasin ng pamilya ni Gu at masisira ang reputasyon na pinaghirapan niya. Sa madaling salita, gusto niyang manatili sa kasal dahil sa benepisyo, hindi dahil sa relasyon. Dito nagsimulang pumasok ang pinakamadilim niyang plano. Habang tinatamasa niya ang pribilehiyong dala ng apelyidong Gu, nagsimula na rin siyang bumuo ng ideyang kapag biglaang namatay si Gushu, maaaring makapag-asawa siya muli pagkalipas ng 1 o 2 taon at hindi na iyon pipigilan ng kanyang biyanan. Dahil dito, nagsimula siyang mag-uwi ng anesthetic mula sa ospital araw-araw at palihim itong hinahalos sa kape o tsaa ng kanyang asawa. Ayon sa plano niya, kung unti-unti niyang lalasunin si Gushu, darating ang araw na bibigay ang puso nito at iisipin ng lahat na natural ang pagkamatay dahil sa sakit. Sa paningin ni Chu Xiaochang, iyon ang perpektong paraan. Walang makakahalata at mananatili sa kanya ang buhay at reputasyong pinaghirapan niyang buuin. Sa loob ng 2 taon, ipinagpatuloy ni Chu Xiaochang ang mapanlilang na paglalason sa kanyang asawa, ngunit habang lumilipas ang panahon, lalo siyang pinipilit ng kanyang kalaguyo na si Jiang Fan at sinabi nitong kung hindi siya makikipaghiwalay kay Gushu, tatapusin na nila ang relasyon. Sa panahong iyon, naging kilala na rin na madalas magkaroon ng problema sa puso si Gushu nitong nakalipas na 2 taon. Noong ika-27 ng Agosto at ika-5 ng Setyembre taong 2003, 3 beses na hinaluan ni Chu Xiaochang ng pampamanhid ang kape ng kanyang asawa. Gumawa siya ng alibay. Pagkatapos ihanda ang kape at sabihing inumin ito habang mainit pa, agad siyang pumasok sa ospital para mag-duty. Pag inom ni Gushu ng may halong gamot, bigla siyang nilagnat at sumakit ang dibdib. 3 beses niya tinawagan ang asawa pero hindi ito bumalik. Dahil sa matinding sakit, napilitan siyang tawagan ng kanyang ama at nang marating ni Gusirong ang bahay, nadatna niyang nauna pa si Chu na nakaupo sa tabi ng kama, kunwari nag-aalala ngunit wala namang ginagawa. Dahil dito, nagalit ang matanda at sinabing, "Doktor ka rin, bakit wala kang ginagawa?" Agad niyang dinala ang anak sa ospital pero hindi matukoy ang dahilan ng sintomas, ngunit mabuti na lamang at nakarecover si Gushu. Pagkatapos ng 2 insidenteng ito, naniwala si Chu Xiaochang na panahon na para tapusin ang kanyang plano. Kung sakaling bigla siyang pumanaw, iisipin ng lahat na dulot iyon ng lumalalang sakit sa puso. Kaya noong ika-11 ng Setyembre, habang naliligo si Gushu, nilagyan niya ng 5 beses na mas malakas na dose ng ketamine ang kape nito. Ibinigay niya ito ng may pasweet pa at sinabi na pagkatapos ng kape at mooncakes ay maglalakad sila at panoorin ang buwan. Pagkatapos ng 10 minuto, nakaramdam ng hilo si Gushu at bumagal ang tibok ng kanyang puso. Inalalayan siya ni Chu papuntang kwarto saka pinanood lamang mula sa labas habang nahihirapan ang kanyang asawa. Paulit-ulit siyang tinatawag ni Gushu ngunit hindi siya pinapansin. Sa kanyang sariling pahayag, habang hinihintay niyang mawala ng buhay ang asawa, tumagal siya ng higit 2 minuto sa paghuhugas ng tiyaang ginamit na may halong gamot. Pagkatapos ay ginamit niya ulit ang parehong tasa para gumawa ng sariling kape, isang patunay kung gaano siya kalamig at kalkulado. Bandang 9:50 ng gabi, mahigit 2 oras matapos magsimula ang sintomas, saka lamang tumawag si Chu Xiaochang sa pamilya ni Gushu. Sinabi niyang tila bumalik ang dating sintomas at malubha ang lagay. Dahil sanay na sa mga biglaang hilo si Gushu nitong nakaraang 2 taon, hindi agad nagpanik ang kapatid na si Gujing. Pagkatapos tumawag, humingi si Chu ng tulong sa mga kapitbahay at mabilis na dinala si Gushu sa pinakamalapit na ospital. Samantala, nasa Xishan ang mga magulang ni Gushu na nag-e-enjoy ng tanawin ng buwan, mga 50 kilometro ang layo kaya't nagmadali silang pumunta sa ospital. Sa kasamaang palad, hindi nila naabutan ang kanilang anak ng buhay.
Bagamat hindi nailigtas ni Gusirong ang kanyang anak, ginamit niya ang kanyang karanasan para matiyak na maparusahan ang may sala. Kaya noong ika-2 ng Enero taong 2004, sinimula ng Suzhou Intermediate People's Court ang paglilitis kay Chu Xiaochang. Inatulan siya ng kamatayan dahil sa planadong pagpatay. Nag-apela siya, ngunit noong ika-22 ng Hunyo ng parehong taon, kinumpirma ng Jiangsu Provincial High People's Court ang orihinal na hatol. Nang lumabas ang buong katotohanan, nagulat at natakot ang mga nakakakilala kay Chu. Sa paningin nila, tila perpekto siyang tao. Hindi nila inakalang mayroon siyang ganitong madilim na panig. Isang paalala na sa modernong buhay, maaaring maging bulag ang tao sa tukso ng kapangyarihan, reputasyon at material na bagay. Ngunit kapag hinayaan ng isang tao na lamangan ng kasakiman ang kanyang konsensya tulad ng ginawa ni Chu Xiaochang, iyon ang pinakamabilis na daan patungo sa moral na pagkabulok at sa huli, kaparusahan ng batas. Kapag handang isakripisyo ng isang tao ang lahat, kabilang ang pag-ibig at mismong buhay ng mga taong malapit sa kanya para lamang sa pansariling interes, hindi lang niya tinatalikuran ang kanyang pagkatao, kundi itinutulak niya rin ang sarili niya sa isang bangungot na wala ng balikan. At dito nagtatapos ang kwento natin ngayon. Kung natapos mo ang video na ito, huwag kalimutang ikomento sa ibaba kung taga saan ka at anong oras mo ito napanood para malaman namin kung saan umabot ang aming viewers. Huwag din kalimutang ibahagi ang inyong opinyon tungkol sa kaso na ating natalakay at maraming salamat muli sa walang sawang panonood at pagsubaybay sa aming mga videos. Huwag kalimutang i-like ang video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na at huwag din kalimutang i-turn on ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang susunod na video.